Magandang umaga po. Salamat po sa Panginoon na kayo po ay naririto and higit po sa amin pong mga minamahal na bisita na naimbitahan ng atin pong mga miyembro dito po sa church. Kayo po ay naririto. We welcome you po in behalf of Pastor Cesar Hernandez. Ay malugod po namin kayong wina-welcome dito po sa lugar na ito upang tayo po ay magkasama-sama at makapakinig ng salita ng Diyos. Ano po? And I hope marami pa pong dumating mamaya sapagkat ang pag-uusapan po natin ito ay napakahalagang bagay. Ano ho? Kung tayo ay may mga iniisip na mga mahahalagang bagay sa ating buhay na nais nating makamtan dito sa lupa, much more po ang ating pag-uusapan ngayong pong umaga. Sa ating pong pagsisimula ay makikita po natin ang ating pong tema, ang mabuting balita na dapat mong malaman. Nakalagay po diyan, dapat mong malaman. So, hindi ito parang optional. That sounds like ito ay mayroong sense of urgency. Bilang mga tao, dapat tayo ay magkaroon ng awareness po pagdating sa bagay na ito. At mamaya nga po, atin pong didiscusin kung ano po ang mabuting balitang ito na dapat nating malaman. Sapagkat marami naman nga pong mabuting balita. Ano? Kayo ba'y nakarinig na agad ng mabuting balita ngayong araw pagkagising ninyo? Wala pa. Masama pa yata ang bumungad. Ano po? Pero, one of the good things that we have is that we're alive and we praise the Lord for that. Ngayon pong bahaging ito, tayo pong lahat ay tumayo and let us open up our Bibles. And I would like you to open it up in the book of Romans chapter 1 verses 15 until verse 16. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ng Ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. So this is Apostle Paul speaking. Ano po? Nagsulat siya ng isang sulat papunta sa mga taga-Roma at nagsasabi na siya ay handa na mangaral ng salitang Ebanghelyo. I hope you're familiar po sa salitang Ebanghelyo. And then in verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Inulit-ulit yung salitang iyon, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Ama aming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong dakilang biyaya po sa amin. Salamat po sa iyo pong pagbibigay ng buhay sa mga kagaya po namin, Panginoon, na alam po namin sa aming mga sarili that we have a lot of imperfections, we have a lot of sins and shortcomings before you. Pero still, sa iyo pong biyaya kami, Panginoon, ay iyo pong binuhay pa sa araw pong ito. Panginoon, tunay na kayo po'y mabuti, kayo po ay tapat, at ang amin pong mga salita ay kulang upang ipahayag po ang kadakilaan ng iyo pong pag-ibig po sa amin. Panginoon, ganun din po, maraming salamat for the freedom that we can enjoy right now. Na sa oras pong ito, kami po ay malayang makakapagbukas ng amin pong mga Biblia. Kami po ay malayang makakapag-aral ng iyo pong mga salita. Amin pong dalangin, Panginoon, na iyo po kaming sasamahan. Bigyan mo rin po ng karunungan ng iyo pong mga ngaral. Ako po ay kapos sa akin pong sarili. Pero sa biyaya po ng Panginoon, sa biyaya mo po at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, alam ko po na ang kakulangang ito ay magkakaroon ng kasapatan at kapangyarihan, hindi po sang-ayon sa akin pong karunungan, kung hindi sang-ayon po sa iyo pong biyaya. Panginoon, ipinagtatagubilin po ang pangangaral pong ito. Kayo rin po magbukas ng unawa, kayo po mag-convict ng mga tao na makakarinig po ng mga salitong, whether it be online or sa mga kaibigan po namin na naririto ngayon. Lord, we pray that you would work in their hearts and bless them and that they may know the good news na ipinapangaral po ng banal na kasulatan. Muli po, Ama, maraming pong salamat. Dalangin po ang mga bagay na ito sa pangalan ng iyo pong anak, ang aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maaari na po kayong umupo. Dito pong nakaraang linggo ay may isang balita, and I think we are all familiar dito sa balitang ito. Sabi sa balita, according to the Department of Agriculture, and I hope hindi po ako fake news pagdating sa bagay pong ito, 20 pesos na ang per kilo ng bigas sa Visayas. Okay? So, hindi pa man po ito na-implement. I think before
our current president ay maupo sa kanyang pwesto. Actually, this is one of the things na kanyang ipinangako. By the way, I don't want to sound before you po na, politically driven. Disclaimer lamang po, Well, I don't speak about politics and these things, pero gusto ko lamang pong bagitin that one of the news na umalingaw last week is this, na 20 pesos na lang daw ang kilo ng bigas, pero may catch, sa Visayas nga lang. Itong balitang umalingaw sa mga pahayagan at telebisyon nitong mga nakaraang araw, ano't anuman, ang palagay ng mga tao sa bagay pong ito, may mga nagsasabi na hindi yan totoo, baka pangit yung bigas na ibibigay, maraming mga naging usapin din kaugnay po ng bagay pong ito. But ano't anuman, ang palagay ng mga tao sa bagay na ito, maituturing na isang magandang balita ito kung talagang matuloy. Actually, kahapon, ako po ay nagbabasa, and even yung mga taga Manila, sana naman yung 20 pesos na yun makarating sa amin dito sa Maynila. And maybe tayo rin naman mga taga Batangas, sabay sana naman, kami naman ay tao din at kumakain din ng bigas, lalo na tayo mga Pilipino, talagang mahal na mahal natin ang bigas kahit sa makarating na bansa, kailangan at naghahanap ng bigas. Pero, ano't anuman, magandang balita kung ito ay talagang maisa sa katuparan. Mga balitang kagaya nito ang ating hinihiling na sana ay madalas na maging laman ng balita. Minsan, as you find yourself reading, maybe scrolling on Facebook or reading the newspaper, kayo po ba nagbabasa pa ng dyaryo? Wala na. Parang lahat ng tao ngayon, ang kanilang source ay sa Facebook. So, ninanais natin na magkaroon ng balita palagi na maayos whenever we read these types of news outlets. Sapagkat lalo sa panahon ngayon, maya't maya na lamang ay parang may pinatay dito, may ganito dito, may problema dito. Parang we find ourselves na ang dami namang problema, nakaka-frustrate ang buhay dito sa mundo. And so, we find ourselves wishing for something or praying for something na sana magkaroon ng at least man lamang maaayos na balita kapag tayo ay nagbabasa o naghahanap nito. Well, hindi naman masama na lagi po tayo magnasa ng kaayusan. Nagnanais tayo ng kaginhawahan at kaayusan sa ating paligid upang kahit papaano'y maibsan ang mga kabigatang dala ng ating buhay dito sa mundo. Magkagayon man, ang mga bagay na ito, bagamat maganda po, sinong hindi nangangarap na maging maayos ang paligid, walang masyadong problema, magaganda lagi ang balita. Bagamat maganda ang mga bagay na ito, masasabi natin na ito yung mga bagay na panlupa lamang. Sa realidad, sa ayaw man natin o sa hindi, ating iiwan ito sapagkat ang realidad ng buhay ay hindi tayo immortal, hindi tayo forever dito sa lupa. Ang mga magagandang bagay na ito ay may limitasyon at hanggang dito lamang. Ngunit ngayon pong umaga, nais kong maghatid sa inyo ng isang balita na higit kaysa alinmang pangako na mayroon ang sinumang politiko. Higit pa po ito sa ayuda o tao. Isang balitang angat kaysa alinmang magandang balitang panlupa. Balitang umaabot hanggang sa walang hanggan at sumasagot sa katanungang 1,000 taon mula ngayon, nasa saan ka? Sa ating pong pagsisimula, gusto pong balikan po natin ang talata na atin pong binasa kanina. Gusto ko pong maunawaan po muna natin at iset po natin ang kahulugan ng mga salitang atin pong na-encounter dito po sa Romans chapter 1 verses 15 to 16. Ganito po ang sabi muli, kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo. Sino po sa inyo ang pamilyar sa salitang ebanghelyo? Sino po sa inyo nakarinig na, sa amin po mga bisita, sino po sa inyo nakarinig na ng salitang ebanghelyo? Somewhere, maybe sa churches na inyo pong na-attendan before. Meron po ba sa amin po mga bisita? Okay, ang ebanghelyo sang-ayon kay apostol, hindi po ba pamilyar yon? Okay. Ngayon, ano ang kahulugan ng salitang ebanghelyo? At magandang atin po munang maintindihan.
Sa technical pong kahulugan ng salitang ebanghelyo, ito po ay nanggaling sa Griegong salitang euangelio na ang ibig sabihin ay ganito, mabuting balita. So technically, kapag sinabi po nating ebanghelyo, ito po ay mabuting balita kung ilalagay natin sa salita ni Apostol Pablo sa kanyang sulat patungo sa mga taga-Roma. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang mabuting balita sa inyong nangasa Roma. So, now, gusto ko pong inyo pong maunawaan po muna ang bagay nito. Brother Aaron, ikaw ay umibanghelyo na ng umibanghelyo, or in English po pala, by the way, this is gospel. The term that we're using is the word gospel. Sa Tagalog po, sa Tagalog Bible natin, we are using the word ebanghelyo. Or, wag po kayo malilito, marahil 3 salita po magagamit ko sa ating pag-aaral na ito. Pare-pareho lamang po yon. Ebanghelyo, gospel, mabuting balita. Nagkakaunawan ho tayo? Okay, yan. May tumatango po, Sumagot po kayo. Wag po kayo mahiya. Ano po? Ngayon, tingnan po natin ang sulat ni Apostol Pablo at ano ang kanyang sinasabi patungkol sa ebanghelyong ito. Ano ang kanyang sinasabi patungkol sa mabuting balita na ito. Sabi niya dito in verse 15, handa siyang ipangaral ang ebanghelyo sa mga nangasa Roma. Ngayon, gusto ko pong bumalik tayo dito sa verse 14. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marunong at gayon din sa mga mangmang. Ano kanyang ibig sabihin po sa bahaging ito at ano ang gusto nating makita in relation sa mabuting balita? And then, kagaya ng ating binasa kanina in verse 16, hindi daw niya ikinahihiya ang mabuting balitang ito. So, the first point po na gusto ko pong inyo pong makita as we read these passages is this. First thing, ang mabuting balita na ito ay hindi dapat ikahiya sapagkat ito ay tunay na mahalaga at nararapat maipahayag sa mga tao. Ngayon, tingnan niyo po. In verse 14, binanggit ni Apostol Pablo ang salitang ako ay may utang. Ngayon, syempre tayo mga Pilipino, ay utang. Parang ano ba yan? Sa tindahan ba yan? O utang na loob ba yan? Ano ba ang ibig sabihin ng utang na ating pinag-uusapan dyan? Ang salita pong utang dito has something to do with the idea na na-realize ni Apostol Pablo na meron siyang obligasyon. It's not exactly na siya ay parang ginawaan ng tulong and then kailangan kong bumawi. Ang kanyang tinutukoy na ako ay may utang is ang pagkakaroon niya ng obligasyon matapos naman niyang maintindihan ng mabuting balita sa kanyang sarili. And we understand now sa mga talatang ito, ang pagkaunawa ni Apostol Pablo sa mabuting balita ay nagdala sa kanya sa isang obligasyong ipahayag ito sa kabila ng pasakit na kaakibat nito. Ngayon, gusto ko pong magkalinawan tayo mga minamahal. Sa Pilipinas po, masyado tayong free pagdating sa religion, right? We have the freedom of worship sa ating bansa na ating na-enjoy. However, gusto ko pong ma-realize po ninyo that during this time, si Apostol Pablo po na nagsasabi ng mga bagay na ito ay hindi po namumuhay ng ganoon kadali. Sapagkat noong panahong yon, ang mga tao na sumusunod kay Kristo ay ikinukonsidera bilang mga mangmang na tao at mga walang alam. Gusto ko pong inyo pong maintindihan na ang kanilang buhay for the first 300 years, particularly, ay hindi naging ganoon kadali sapagkat sila ay nasa sa ilalim ng persecution. Ano po? So, gusto ko pong inyo pong makita na sa pagkakataon pong ito, nang sinabi ito ni Pablo, hindi ito ganoon kababaw. Nung sinasabi niya ngayon na siya'y namumuhay at nagnanais na mamuhay para sa mabuting balita, hindi ito parang napaka-basic lang na bagay sa kanya. Mabigat po ito. To the point that even Apostle Paul left his position. Alam niyo po ba na si Apostol Pablo ay isang doktor ng kautusan? May hawak na maraming mga tao. Pero dahil sa pagsunod niya para sa mabuting balitang ito,
iniwan niya ang kanyang posisyon. At alam niyo ang nangyari sa kanya sa mga sumunod? Naranasan niya ang hampasin, saktan, batuhin. Sang-ayon pa nga sa ibang mga pag-aaral, si Apostol Pablo, kung inyong idodrawing, baka luwa ang mata dahil sa kababato ng mga tao, dahil sa persecution na kanyang naranasan. To the point na paano namatay si Apostol Pablo, siya ay namatay sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. Bakit? Dahil sa pagsunod para sa mabuting balita. Alam niya, Apostol Pablo, ang hirap nakaakibat na mabuting balita. Pero ang sabi niya, handa ako. Na-realize niya na dahil sa ganda ng balitang ito, dahil sa ganda ng biyayang ito na kanyang nasumpungan, sa kanyang puso, obligado ako ngayon na ipahayag ito sa mga tao. Alam niyo yun, yung parang nakakita siya ng isang kayamanan na handa siyang iwanan lahat para sa kayamanang ito. Naalala ko po yung isang linya, pag may mga manliligaw, hahamakin ng lahat. Anong kasunod po noon? Okay, basta po yun ang kasunod. Masunod ka lamang. Ano po? It goes like that. At si Apostol Pablo ay nakasumpong ng isang treasure sa kanyang buhay and he was obliged na gawin ang pagpapahayag nito. Ikalawang bagay po na gusto ko pong inyo pong pansinin, balikan lang po natin ang Roma. Sabi niya may utang siya, obligado siya. At ang kasunod, sa mga Griego, at gayon din naman sa mga barbaro, and then, nagpatuloy si Apostol Pablo by telling them of the differences or of the difference doon sa dalawang grupo ng mga taong yon, sa mga Griego at mga barbaro. Noong pong panahong yon, ang mga Griego, hanggang ngayon naman, kilala sila sa pag-iisip. Kayo po ba'y mahilig mag-isip? Minsan nakakatamad na rin pag tayo pagod na mag-isip, ChatGPT. Ano po, tanungin yan, ChatGPT, and then sumasagot naman nga. Ang mga tao ngayon parang ayaw na natin masyado nag-iisip. Noong panahong yon, may mga grupo ng mga tao, kagaya ng grupo ng mga Griego, na sila'y palaging nag-iisip. Sila'y palaging nag-aaral. And then you have the group na tinatawag na mga barbaro. Kung nakakapanood kayo ng mga parang mga tribo na nanghaharang ng mga sasakyan para kuhanin ng mga gamit, ito naman po ang tinutukoy doon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, may utang daw siya sa mga Griego, sa mga maaalam, and even sa mga hindi maaalam. And now, sabi niya, and even sa mga taga-Roma, kasama ang kanyang desire na ipahayag ang ebanghelyo. Ngayon, ang pangalawang bagay po, ang balitang ito'y sinasabi niyang mahalagang marinig. Nino? Ng lahat ng uri ng mga tao. Sa panahon nila, Griego, Barbaro, Romano, dapat nilang marinig ito. What we mean to say is sa bahagi ito ng banal na kasulatan, nakikita ni Pablo na ang balitang ito ay dapat marinig ng lahat ng uri ng tao, maging mangmang o may pinag-aralan, may kapangyarihan o walang kapangyarihan. Mga minamahal, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay hindi po usapin ng talino. Marami pong mga matatalino ang nagpakamangmang, sabi po ng Romans chapter 1. Nalalaman nilang may Diyos, ngunit hindi niya niluwalhati silang kagaya ng Diyos. Marami mga tao ang nagsasabing sa kanilang karunungan ay walang Diyos. Iba't ibang klase. But ang usapin po ngayong umaga, gusto ko lamang pong banggitin po sa inyo, kung ikaw man ay may pinag-aralan o walang pinag-aralan, hindi yun ang usapin. Ikaw man ay bata o matanda, hindi yun ang usapin. Ikaw man ay mayaman o mahirap, hindi yun ang usapin. Ang mabuting balita ay para sa iyo. Basta ikaw ay tao. Ngayon, kung kayo naman po ay pusa, wala naman ho ditong pusa, o langka, baka... Pero kung kayo po ay tao, ang mabuting balitang ito ay para po sa inyo. At ang nais po ng apostol na ito at ang nais ng Panginoon para sa atin na maunawaan ay nawa po ay ating pakinggan talagang mabuti. Ngayon, as we continue in Romans chapter 1, ang sabi po dito,
ang halaga ng mabuting balita ay higit sa kahihiyang kaakibat nito. Tingnan nyo, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Sabi ko po sa inyo kanina, this is in the context na nung panahong yon, kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo, nababaliw ka na. It is in the context na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, na-scam ka. Naging loko-loko ka kung ikaw ay sumunod kay Kristo. Pero, sabi ni Apostol Pablo, no. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balitang ito. Nakita ng apostol na ito na yung kahihiyan, it's not worth it para dito sa halaga ng gospel na ito. And that's a good thing. Ano po, na sana ngayong pong umaga, makita rin naman po natin sa ating mga sarili. Sapagkat nais po ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo kanina, maging ikaw man ay aral o hindi aral, mahalaga na iyong maintindihan ang salita ng Diyos na ito. Mahalaga na iyong maintindihan ang mabuting balitang ito. At dumating ka rin sa puntos na hindi mo ikahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, naunawaan natin na ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Ngunit, syempre, alam niyo po, halimbawa may dumating sa inyong isang tao, kaibigan, may balita ako sa iyo. Alam niyo po ba, minsan nakaranas na kayo ng mga kaibigan ninyo na dumating sa inyo, nagkwekwento, and then hindi naman niya maituloy yung kwento niya dahil tumawa na siya ng tumawa. Ewan ko po, kung mga kabataan po kasi lagi ang aking kasama, sila po'y nagkwekwentuhan, and then bago pa nila maikwento yung gusto nilang sabihin, tumatawa lang sila ng tumatawa hanggang hindi nila natutuloy yung kwento nila. So, parang hindi ka ngayon makarelate dahil, tinatawanan ninyo? Hindi ko alam kung tumatawa na rin po kayo kahit hindi nyo naiintindihan, pero normally, hindi nyo gagawin yan. Gusto nyo munang maintindihan. In the same way, Brother Aaron, kanina ka pang nagsabi ng mabuting balita, mabuting balita, mabuting balita. Pero ang tanong, ano ba ang laman ng mabuting balita? And this would give us the answer, bakit itong isang Apostol Pablong ito na matalino, aral sa kautusan, ipinagpalit niya ang kanyang buhay para sa mabuting balitang ito? So the question now is, ano ang laman ng mabuting balita? Atin pong tingnan ang ikalawang puntos. Ngayon, as we continue in verse 16, sinasabi ng talata na ang mabuting balita, in Romans chapter 1 verse 16, na hindi kinahihiya ni Apostol Pablo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Oh. Gusto ko pong inyong tingnan mabuti. Sinasabi ng talata na ang mabuting balita ay ang kapangyarihan. Hindi sinabi ng talata na ang mabuting balita ay kapangyarihan. Magkaiba po yun eh. I just want you to notice na naglagay siya ng article o nung salitang ang upang ipakita kung gaano ka-eksklusibo ang ebanghelyong ito para iligtas ang mga tao. Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang mga tao. Ngunit ikalawang bagay ang atin pong mapapansin. Nakita natin ang salitang maligtas o kaligtasan. Kailan niyo po ginagamit ang salitang ligtas? We use the term ligtas whenever there's another side, there's a negative side. Tama ga po? Kapag may kapahamakan, kapag mahuhulog sa exam, kapag mababangga, naligtas. Kapag nagkasakit at gumaling mula sa sakit, nakaligtas siya mula sa sakit na yon. Now, I want you to see the second thing. Bagamat ang salitang kaligtasan po kasi ay nagpapahayag ng pag-asa. Amen. Salamat. Dahil sa mabuting balita, may pag-asa. Sa kabilang banday, nagpapakita rin ito na mayroong isang problema ang tao na kung saan siya ay nararapat
mailigtas. Kaya may salitang kaligtasan. Ligtas saan? Ito ba'y ligtas pag may bigas? O anong klaseng kaligtasan ang ating pinag-uusapan dito? Ngayon, pag-usapan po natin kung ano ang kaligtasang tinutukoy ng salita ng Diyos and siya ring dahilan kung bakit ganun kasigasig ang apostol na ito upang ipahayag ito sa Griego, sa Barbaro, at sa mga Romano. Tingnan natin ang isang bagay na napakahalaga. Let us take a look on Romans chapter 3, verse 23. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan in Romans 3:23, sapagkat ang lahat, sino po? Lahat, ay nangagkasala nga. Ano daw ang nangyari kay lahat? Nangagkasala nga. At ang kasunod, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Here's the problem. And I don't know if you have heard this already somewhere, but I just want to tell you, mga minamahal, hindi po ako ang nagsabi po nito. Ang salita ng Diyos ang nagdeklara. My opinion doesn't matter. Ang pinakamahalagang tanungin natin ngayon, ano ang tingin ng Diyos sa atin? Maybe meron kang sariling pananaw pagdating sa iyong sarili, pero ang tanong, ano ang tingin ng Diyos sa iyo ngayon? And the Bible clearly tells us that as human beings, bilang mga tao, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. If there's a standard to be accepted by God, here's the thing, you should be perfect. Perfection ang kailangan ng tao. And now, what the Bible is telling us is this, walang nakaabot. Kagaya ng teacher mong matapang na walang nakapasa sa klaseng ito ngayon. And the Bible is telling us that because of sin, sapagkat lahat tayo ay nagkasala, kahit po kayo'y tumanggi. Alam ko po at alam ninyo sa inyong mga sarili na tayong lahat, sa bawat araw ng ating buhay, nakakaranas tayo ng pagkakasala laban sa ating Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, dahil noon hindi tayo nakaabot. Is that a problem, Brother Aaron? Yeah. Why? I want you to take a look also in Psalms chapter 7, verse 11. Psalms 7:11. Madali pong tandaan sapagkat katunog po yan ng convenience store. Ano po? So, Psalms 7, verse 11. Okay? What the Bible is saying is this. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Now, hindi lang siya basta hukom or judge. Siya daw ay matuwid na judge. At tingnan niyo po ang kasunod. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Now, this is something that is maybe unpopular for many people right now sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang konsepto ng mga tao ngayon pagdating sa Diyos ay mabait naman ang Diyos. Pag-ibig naman ng Diyos, hindi siya nagagalit, patatawarin ako ng Diyos, maunawaan ako ng Diyos sa lahat ng bagay na gagawin ko sa buhay na ito. Tanggap ako ng Diyos sa lahat. But now, the Bible is actually telling us this. Sa kanyang katuwiran bilang judge, may galit pala ang Diyos. In fact, ang sabi ng scriptures, araw-araw siyang galit. Ay, sino baga ang kanyang kinagagalitan? Now, tingnan niyo po. Bumalik tayo sa Romans chapter 1, verse 18. Okay, isang matuwid na Diyos na galit sa kasalanan. In verse 18 of Romans, balik po tayo, sapagkat ang puot, tingnan niyo po ang gamit na word ng banal na kasulatan, sapagkat ang puot ng Diyos, hindi yan tampo. Diba, sa Pilipino kasi may iba't ibang level tayo ng pagsasalita. Ano ho? Tampo,
Meron pa bang kasunod na level yon? Galit. Okay? Hinanakit. Ano po? And then, pag ginamit mo yung salitang puot, abay, ibang usap ito. Hindi mo pwede itong gawing biro. Kaibigan, ako ganyan napupuot sa iyo. Hindi nakakatuwang pakinggan yun. Ano po? Tapos nakangiti ka pa. I don't know kung may nakakagawa nun. Pero ang sabi dito, napupuot daw ang Diyos, kagaya ng in connection to Psalms chapter 7 verse 11, napupuot ang Diyos saan? Sa kasamaan at kalikuan nino? Ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sa madaling salita, gusto ko pong inyo po maunawaan na ang Diyos ay galit sa kasalanan at sa manggagawa ng kasalanan. Ay ano ang sabi ng talata kanina? Sino ang makasalanan? Sino ang makasalanan? Lahat ng tao. So may problema talaga. The Bible pictures a God who is holy, judge, righteous, galit sa kasalanan. And here comes man. On the other hand, mga tao na ang gusto ay kasalanan. Alam niyo, ang sabi ng isang talata mula sa Lumang Tipan, ang tao ay gumagawa ng kasalanan na para na lamang umiinom ng tubig. Ganun na lamang kadali. Minsan nagtataka tayo, Naalala niyo yung balita nung nakaraang linggo, isang karumal-dumal na balita. Yung pitong panadero, then done by a single person. And then on the same place, I don't know kung bakit naipon yata lahat ng balita doon sa lugar na iyon, 2 criminology student ang nagmi-milk tea lang, and then pinatay. Sabi ko, ganito talaga katindi yung epekto ng kasalanan sa puso ng mga tao. Well, I just want you to see, mga minamahal, na yes, may mga ganong kasalanan. But the reality is that there are different phases of sin. Pero in reality, tayo rin naman sa ating mga sarili, tayo po ay gumagawa ng kasalanan sa ating buhay sa bawat araw. That's the reality. Hindi natin kinikilala ang Diyos kung paano siya dapat kilalanin. Nakakapag-isip tayo ng mga bagay na masama na hindi dapat natin iniisip sa ating kapwa. Nakakapagsabi tayo ng mga masasama, nakakapagmarites tayo sa kapwa natin tao who are created in the image of God. We do those things. May mga tao na pinapatay ang ibang tao sa kanila lamang isip. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, walang makapagmamalaki. But as we go back to the reality of the Scriptures, ngayon nakikita po natin ang isang problema. Banal ang Diyos, galit sa kasalanan, eto ako, tao, makasalanan, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang laman ng Biblia, mga minamahal. At actually, isa po yun sa talagang napakalaking at napakahalagang bahagi na dapat nating maunawaan. Pero natatapos na ba doon ang ating problema? Tingnan natin. Romans chapter 6 verse 23. Nandiyan pa po ba kayo? Salamat po. Verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Akala nyo, basta lang tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. The Bible is also telling us na hindi libre ang kasalanan. May kabayaran pala ang ating mga kasalanan. Alam niyo po, nag-compute ako ng aking kasalanan with the average of 3 sins a day. Ako po'y 33 na. Nung aking kinompute, siguro, ilan yun? Araw-araw na ako'y nagkasala. Nasa mga 137,000 na yata kung hindi ako nagkakamali.
Pasensya na po, hindi po ako magaling sa math. Kung maliman po ang sinabi ko, hopefully maunawaan niyo po. Pero ganun karami. The idea now is, tingnan niyo po ito. Yung kasalanang yun, hindi libre. Sabi ng Diyos, hindi naman ako may sabi. Sabi ng banal na kasulatan, may bayad ang lahat ng ating kasalanang ginagawa. At anong sabi ng salita ng Diyos? Kamatayan ang kabayaran sa ating mga kasalanan. And now, the question is, anong uri ito ng kamatayan? Yes, ang tao'y namamatay, mamamatay tayong lahat. Okay? Pero ang Biblia ay hindi natatapos sa simpleng kamatayan lamang ng isang tao. You go in Revelation chapter 21 verse 8, what the Bible is saying ay ganito. Ngunit sa mga duwag. Revelation 21:8, yan. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao. At nung diniscuss ito ni Jesus Christ, anong kanyang discussion about sa mamamatay tao? Hindi lang yung nanaksak o namaril. Kapag daw yung kapwa mo tao o yung iyong kapatid, pinag-isipan mo o tinawag mong raka o loko-loko o iyong kinapuotan, it's the same na pinatay mo na yung kapatid na iyon. Kasama po ito nung discussion ni Jesus Christ na kapag ikaw ay tumingin sa isang babae na hindi mo asawa, ikaw ay nangalunya na sa iyong puso. Abay, hindi pala ganun kasimple ang standards nito. Pero tingnan nyo, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, ano po, sa mga manggagaway, sorcerers, mga nakikipaglaro sa kung ano-ano mga spirito, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ito talaga, dito sa dulo, walang katakas-takas, At sa lahat ng mga sinungaling. Nakapag-sinungaling na ho kayo? Para malakas yung amen doon, talaga. Amen, ano po? But that's the reality, we admit it. Talagang tayo nakakapagsinungaling. Ano ba ang pagsinungaling? Hindi pagsasabi ng totoo. Ang kanilang bahagi, sabi ng talata, anong kasunod? Ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Now, let me review. Sino ang nagkasala? Lahat ng tao. Lahat ng tao. Okay. Dahil sa ating kasalanan, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Bukod doon, tayo ay magbabayad ng ating mga kasalanan. Sa madaling salita, lahat ay nagkasala, lahat ay hindi nakaabot, lahat ay magbabayad. Ano ang kabayaran? Ano ang kamatayan tinutukoy? Dagat-dagatang, nagniningas sa apoy at asupre. Sino ngayon ang pupunta sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre? Lahat na nagkasala, o pwede nating sabihin, supposedly, lahat ng tao. Dahil yung lahat ng tao, nagkasala. Nasusundan niyo po. Malaki po ba ang problema natin ngayong umaga? Akala ko mabuting balita ang aking ipinunta dito. Bakit parang problema yata ang dinala ni Brother Aaron sa pulpito ngayon? Alam niyo po, kayo gawin nainom ng Biogesic kung kayo hindi masakit ang ulo. Yung naisipan nyo lang, parang masarap ang Biogesic ngayon. Papagalitan kayo ni Doktora, no. Hindi kayo iinom kung hindi nyo naiintindihan na mayroong problema. Hindi kayo maghahanap ng solusyon kung hindi mo naiintindihan sa iyong puso na mayroon kang isang sakit, isang problema na dapat gamutin. Hindi ka mamamapak ng diatabs dahil gusto mo lang. What we mean to say is this. May problema ang tao. At ang problemang ito, hindi lang ito tungkol sa utang, hindi lang ito tungkol sa West Philippine Sea or whatever. Hindi lang yun . Ang pinag-uusapan natin dito, kapag ikaw at ako
ay umalis at lumisan sa mundong ito, ang tanong ko sa iyo, saan pupunta ang iyong kaluluwa sang-ayon sa ating pag-aaral ngayong umaga? Isipin nyo, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Sabi ko nga, pagtungtong ko ng 30, parang sari-sari nagapo ang aking naramdaman. Sabi ko, parang bigla ako nag-30. Parang biglang aking tagiliran ay laging may ngimay, laging masakit ang aking tuhod. Sabi ko, parang ako yata hindi ito magtatatagal. Eh, kita nyo naman. Pero hopefully po, sa biyaya ng Panginoon. Pero, you don't know kung kailan matatapos ang buhay natin sa mundong ito. That's the point I'm making. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. That's the reality. Hindi ko po kayo tinatakot. Hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya. Pero ngayon, ang sinasabi ng talata, and we praise the Lord, na ngayon naintindihan mo at narinig mo na ito. Para mabigyan na ito ng solusyon agad-agad. May problema tayo at ang problema ito, kapag namatay ka sa mundong ito na ikaw ay makasalanan, may lugar kang pupuntahan. Ang problema nga lang, hindi maganda ang lugar na ating pinag-uusapang ito. So malaki po ba ang problema natin ngayong umaga? Yes. At alam niyo po, ang mga taong nag-imbita sa inyo, sa amin po mga minamahal na bisita, dinala po nila at tinakay po nila kayo sa lugar na ito dahil mahal kayo ng mga taong yan. Hindi po aksidente na kayo'y naririto. Nais nilang marinig ninyo ang mabuting balita. Yun nga lang, bago po tayo tumuloy sa mabuting balita, maintindihan ho muna natin na mayroong masamang balita na kung saan dapat po tayo ay maligtas. Ngayon, naunawaan po natin ang mabigat na balita. Pero ano? Ngayon, ang solusyon. Dito na po papasok ang mabuting balita na dapat mong malaman. Ano ang mabuting balita? Let us take a look on 1 Corinthians chapter 15. Sa wakas, sinabi na rin ni brother ang mabuting balita. Kanina ka pang nagsasabi ng mabuting balita, ang tagal mo bago sabihin, naiinip na ako. Ngayon, verse 15. Or chapter 15, verse 1. Sorry po. Ito po naintindihan ni Apostol Pablo. Siya rin po may sulat po nito, by the way, sulat po niya sa mga taga-Corinto. And here's what he's saying. Ngayoy, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo, ang mabuting balita, na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa madaling salita, naniwala sila dito sa ebanghelyong ito. Verse 2, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. If you actually don't believe sa ebanghelyong ito, verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. Ito po ang laman ng ebanghelyo. Basahin po nating maigi ha. Inyo pong pansining mabuti ang mga salita. Na si Kristo ay namatay. Anong mabuting balita doon? May namatay. Pero tingnan niyo po ang kasunod. Mabuting balita daw po yan ha. Mabuting balita. Si Kristo ay namatay. Pero ano yung kasunod? Dahil sa ating mga kasalanan. Hindi kanyang kasalanan, ating kasalanan. Anong ibig sabihin nun? May namatay na persona dahil ng akin or aming kasalanan? Ano pa ang kasunod? Ayon sa mga kasulatan in verse 4, tuloy natin, verse 4. At siya'y inilibing. At siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Here's the elements na mayroon ang good news na ito. Si Kristo daw, ayon sa Korinto, ay namatay dahil ng ating mga kasalanan, atin nalibing, sa madaling salita, kasama ang ating mga kasalanan, at ang ikatlong bahagi, na buhay na maguli. Bakit naging mabuting balita ito?
anong mayroon sa mga pangyayaring ito. Gusto ko po inyo pong maintindihan kung ano ang tunay na kahulugan nito. Sino po ang dapat parusahan? Lahat ng tao. Alam ng Diyos na kahit anong gawin po ng tao, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kasi ano ang standard? Perfection. Ngayon, kahit damihan mo ngayon ang lahat ng mabuti mong ginagawa, the question still remains, perfect ka ba? Ay hindi pa rin. So, kailangan ngayon maging perfect ka. Which is impossible for us to do. Pero, alam yun ng Diyos. At dahil sa siya'y pag-ibig, yes, galit siya sa kasalanan at sa gumagawa ng kasalanan, pero dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, ginawa ng Diyos na ang isang paraan para sa mga tao na yung mga taong walang pag-asa, na yung taong masasamang kagaya mo at kagaya ko ay maligtas pa rin. Ano ang kanyang ginawa? Si Kristo ang namatay para sa atin, nalibing para sa atin, at nabuhay na maguli, tinalo ang kamatayan para sa atin. Sa madaling salita, ikaw dapat ang mapahamak, pero dumating si Kristo, Diyos na nagkatawang tao upang siya ang lumagay sa iyong posisyon, at ang galit ng Diyos na dapat ay para sa iyo, siya ang tumanggap sa kanyang sariling katawan doon sa krus. Siya ang namatay dahil ng iyong mga kasalanan at aking mga kasalanan. Siya ang nalibing dahil ng iyo at aking kasalanan. Pero ang hindi natin kayang gawin, dahil si Kristo ang gumawa nito, ang kamatayang hindi natin kayang talunin, dahil si Kristo ang gumawa, tinalo niya ang kamatayan para sa atin. At anong resibo? After 3 days, bumangon siya maghuli upang ipakita, tinalo ko na ang kamatayan para sa iyo. Kung tayo'y namatay, mananatili tayong patay. Pero sa pamamagitan ni Kristo, ang kalabang hindi natin kayang talunin, tinalo ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Mabuti ho ba ang balita? Sa halip na ikaw ang mapahamak, si Kristo. Gusto ko lamang sabihin sa iyo, kaibigan, ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit hindi niya tayo iligtas. Pero bakit ginawa ni Kristo ang bagay na ito? Sabi ng banal na kasulatan, inibig ng Diyos ang sanlibutan upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya, at binigay ang Kanyang anak na si Kristo Jesus upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, amin po mga minamahal na bisita, gusto kong sabihin sa iyo ngayong oras na ito, mahal ka ng Diyos. Ayaw Kanya mapahamak. At anong resibo? 2,000 taon na nakararaan, may Kristo na dumating, nagkatawang tao, namatay sa krus, nabuhos ang dugo para sa iyo at para sa akin. That's the good news. Hindi na ikaw ang dapat parusahan, si Kristo na ang naparusahan. Pumosisyon si Kristo sa ating lugar. Inako ang nararapat na parusa hanggang sa kamatayon, at tinalo ang kamatayang ito para sa mga tao. Para po sa huling bahagi ng ating pag-aaral at ang huling puntos po natin, balikan po natin ang talata. At dito po tayo magtatapos kasama ng 2 ilustrasyon lamang. 2 ilustrasyon. Verse 16. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas nino ng bawat sumasampalataya. Now we understand that the power of the good news would take effect sa mga tao na sasampalataya. Sa mga tao nakikilala at magtitiwala sa mabuting balita. Naranasan niyo na po ba maghatid kayo ng isang balita sa isang kaibigan o sa isang kamag-anak? Uy, may maganda akong balita sa iyo. At ang sabi sa iyo, hindi ako naniniwala sa iyo. Ano po ang nangyayari?
Yes, maganda yung balita mo, pero dahil sa kanyang hindi paniniwala sa iyong sinasabi, hindi niya naranasan or hindi mo na-enjoy yung benefit ng mabuting balita. What we mean to say is, we have the good news. We have Christ Jesus para sa atin. But ang sabi ng banal na kasulatan, the effect of this would happen to those na maniniwala at magtitiwala na ang ginawa ni Kristo dun sa krus ay sapat na. Nakilalanin mo ang Panginoong Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, na siyang namatay sa krus para sa iyo. Pagtiwalaan mo siya ng iyong buong buhay, bitawan mo na ang iyong sariling galing, at ituon mo ang iyong malalim na pagtitiwala kay Jesus at kay Jesus lamang. Naalala nyo ba yung magnanakaw sa krus sa katabi ng Panginoon? Katatapos lang na mahal na araw eh. Dami po natin napanood sa TV, ano? Alam niyo ba kung bakit nakapako yung dalawang yun sa tabi ng Panginoon? Yung dalawang yun, isinusuka ng lipunan. Kaya ho napapako ang isang tao noon sa krus ay dahil sa tindi ng kasalanan kanilang ginawa. Siyempre, the exception is Jesus Christ. Pero itong dalawang taong ito, marahil ito'y mamamatay tao, pusakal na magnanakaw, may mga ginawa ng masamang mga tao, a lot of things kung bakit sila naroon. Pero tingnan nyo ang nangyari dun sa isa. At the point na kinilala niya si Kristo, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Which means to say, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo na kaya mo akong iligtas. Ang sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ka naman nabaptize ah. Hindi ka nga nag-Bible study. Tapos dito lang, maniniwala ka lang sa akin, pwede na. Pero yun ang ginawa ng Panginoong Jesus, pananampalataya sa kanyang persona. And that happened doon sa magnanakaw na yun. Saan kaya pumunta yung magnanakaw na yun? Abay, sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din, kakasamahin kita. Saan pumunta yun? Sa paraiso. The thing is, gusto ko pong ipakita sa inyo mga minamahal, ang pananampalatayang ito kay Kristo ay hindi po maliit na bagay. Because this is our only way by which we can be saved. Kaibigan, kung ang isip mo ang paraan ng kaligtasan ay dahil mabait ka, again, ibabalik ko sa iyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yes, baby, gumagawa ka ng mga bagay na masasabi nating mahusay, pero ang sabi ng salita ng Diyos, what we need is perfection. But we are not perfect. Only Christ is perfect. Kaya naman, gumawa na siya ng paraan para sa iyo. Isang regalo na ibinibigay sa iyo, kung magtitiwala ka at maniniwala sa mabuting balita, ililigtas ka niya. Kaibigan, may mabuti akong balita sa iyo, binanggit natin ngayong umaga. Ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba at nagtitiwala sa mabuting balita? Nasa sa inyo po. Narinig niyo po ang salita ng Diyos and I hope ngayon pong umaga, naintindihan po natin na tayo makasalanan, hindi tayo karapat-dapat, pero may mabuting balita. Si Kristo ay dumating, binayaran ng aking kasalanan doon sa krus, ngayon tinatawag ka niya, magtitiwala at maniniwala ka ba sa tapos ng ginawa ko sa krus? Bibitawan mo na ba ang iyong sariling galing, ang iyong talino, at ang iyong panghahawakan lamang ay ang ginawa ni Kristo at wala nang iba? That's the question. Tayo pong lahat ay tumungo tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po for your word na sa pong aming tunay na salalayan ng amin pong buhay. Salamat po na nakita po namin ngayon pong umaga that yes, there is a news na talagang napakabigat at talagang napakasama about us as human beings. Nakita po namin that we are really unworthy, we are sinners. Wala pong makapagmamalaki sa amin na sino man sa iyo pong harapan dahil kami pong lahat ay magkakasamang nawalan ng kabuluhan, magkakasamang nagkasala laban sa iyo. Nakita rin po namin that it has its payment. Ang mga makasalanang kagaya po namin, Panginoon, ay nararapat parusahan doon sa impyerno. And we are really bound to that place pagkatapos namin sa buhay na ito. Pero Aba, ngayon pong umaga, maraming salamat po
For you have shown us your great mercy and grace, na ang mga walang kabuluhang taong kagaya po namin, Panginoon, ay inabot ng isang banal na Diyos. Sinugo mo ang iyong anak na si Kristo Jesus para sa amin, na sa halip na kami po ang tumanggap ng parusa, siya po ang tumanggap ng parusa doon sa krus para po sa amin. Panginoon, anong pagkadakilang balita? Kaya Panginoon, kulang po ang amin pong salita upang talagang pasalamatan po kayo sa lahat ng iyo pong ginawa para sa mga taong hindi po karapat-dapat. Panginoon, purihin po ang iyo pong banal na pangalan. Wala pong magaling sa amin. Ang tanging bagay na mayroon lamang po kami ay ang biyaya mo. At ang kaligtasan na ginawa po ng Panginoong Jesus para po sa amin. Salamat po. Sa amin po mga minamahal na kaibigan, ngayon pong umaga, habang kayo po ay nakatungot, nakapikit, I would just like to ask everybody na wala na pong titingin sa paligid, kung iyo pong naintindihan ang mabuting balita ngayong umaga. Naunawaan mo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay paparusahan, pero nakita mo rin na sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay may pag-asa. Siya ang namatay sa krus para sa iyo, nalibing para sa iyo, nabuhay na maguli para sa iyo. Narinig mo ang mabuting balita. At ngayong umagang ito, naintindihan mo mga bagay nito. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay upang ipahayag, Brother Aaron, pinahahayag ko ngayong oras na ito na naniniwala at nagtitiwala ako sa mabuting balitang iyan sa oras na ito. Pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay? Huwag po kayo mahiya. Amen. Salamat po sa mga kamay pong iyan. Purihin po ang Panginoon. Pagpapahayag ng inyo pong pananampalataya kay Jesus. Salamat po. Tayo po'y patuloy na manalangin. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng puso ng mga taong nakapakinig ng iyo pong mga salita. Alam mo po ang kanila pong naunawaan at alam mo po ang kanila pong mga iniisip, Panginoon. I pray na ngayon pong umaga, dakilang Diyos, kayo po ang patuloy na mag-convict sa bawat kaluluwa na nagpahayag at maging sa mga tao po na marahil ngayon ay nag-iisip pagdating po sa usapin ng kaligtasan. Para po sa mga kaibigan natin na nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus, bakit hindi ka lumapit ngayon sa Diyos? Ang Panginoon po ay nakikinig sa inyo. Bakit hindi niyo po kausapin ngayon ng Panginoon, Panginoon, naintindihan kong ako'y isang makasalanan. Pero salamat po, dahil ibinigay mo si Jesus para sa amin. Sige po, kausapin niyo po ang Panginoon. Nakikinig po siya. Ipahayag niyo po ang inyong pananampalataya sa Kanya. Tayo po'y patuloy na manalangin. Panginoon, maraming salamat for the opportunity to preach your word. Ang lahat po ng kapurihan, lahat po ng pagpapasalamat ay mataas po nawa sa iyo pong pangalan. Ma-highlight po ang persona ng Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng pagkilos ng iyo pong banal na Espiritu Santo sa amin pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Tinataas po ang mga bagay na ito sa pangalan ng iyo pong anak, ng amin pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.